A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay, dito lilipat na tayo sa bagong topic natin, yung tinatawag nilang option. Ito, napakahalaga po itong option, o tinatawag sa wikang Arabic na al-khiyar. Hindi po ito yung khiyar na yung gulay, yung cucumber, no? Di ba kaya khiyar din na tawag doon sa Arabic, no? Baka makakon kayo. Yung khiyar, dalawang meaning. Khiyar na option, yung khiyar na cucumber. Hindi po yung cucumber, ha? Pipino. Pag pupunta ka doon sa supermarket, lalo tigit yung mga Arabo, bibili ka. Ang tawag nila doon is khiyar. Lalo tigit sa Saudi, no? Yung talagang tawag doon. Okay. So, itong khiyar na to is ang kwan dito, ang pag-define ng mga sa Islamiko is yung huwa haqqul akid fi faskhil akad o imdaihi. So merong karapatan ang contracting parties na i-cancela o ipagpatuloy ang kontrata. So ibig sabihin, yung dalawang contracting parties ay meron silang rights na i-cancela o ipagpatuloy ang kontrata. Kaya nga sinabing option, kasi may option sila. Okay. Once na nagkasundo na, so wala ng option. So, meron lamang siyang option kapag pumasok sa mga sumusunod. Una, yung tinatawag nilang khiyarul majlis o yung season option. So, ang khiyarul majlis, yung season option is, halimbawa, nag-usap kami ni brother. Nandito na yung, ito yung item, no? Ako yung, kami yung contracting parties. Ito yung item. So nag-con pa kami na, nagtatawaran kami. Habang hindi pa namin natatapos yung, habang nag-uusap pa kami, meron kaming option. Meron kaming option sa bawat isa. Pwede kong, hindi ko na ituloy ang bentahan. O, hindi ko na tuloy yung pagbili. Ikaw rin, hindi ko na ituloy ang benta. Meron kaming option habang nag-uusap pa kami. Pero pag sinabi ng, brother, Ustad, bilhin kayo ng 100. Sabi ko, okay. Umalis na kami. Nagkasundo na kami, ha? Sabi, umalis na kami, nagkasundo. Sabi niya, bukas, bigay ko na lang sa yung pera. Pero nagkasundo na kami doon sa usapin ng presyo. Ngayon, pag nagkasundo na kami is bind, yung usapin na yun, duty na yun. Legal and duty. Legal duty na po yun. Ang ibig sabihin ng legal yung benta namin. Duty, may pananagutan na kami. Ang pananagutan, kailangan ko ibenta. Pananagutan niya, kailangan mo nang bilhin. Bakit ganon? Eto, bilang may-ari, hindi ko na pwedeng ibenta sa iba. Kahit may mag-offer, halimbawa, nag-usap kami, sabi na habang nag-usap kami, 100. Sabi ni Kon, okay, kukunin ko ng 1. Bukas, Ustad, bigay ko yung pera, 100. Umalis na siya. May tumawag, Ustad, bilhin ko ng 200. Di ba ang laki ng tubo ko dito sa pangalawa? 100% yung tubo, no? Bawal ng ibenta. Kasi legal in duty na kaming dalawa. Close deal na. Pero habang nag-uusap pa kami at hindi pa close deal, pwede pa akong mag-con sa iba. Okay, kung ayaw mo ng ganitong presyo, kung may mag-acquat ng offer sa akin ng ganito, pwede ko ibenta. Kasi wala pa tayong napagkasunduan. Pero kung nagkasundo na tayo ngayon, okay. So, dalawang pagkasunduan. Magkasundo ng bentahan o magkasundo ng hindi bentahan. So, pag nagkasundo ng bentahan, hindi ko na pwedeng ibenta sa iba. Pag nagkasundo ng hindi kami nagbentahan, wala na rin siyang habol sa akin. Halimbawa, umalis siya, Ustad, benta ko sa ito. Bro, benta ko sa ito. Sabi na, ayaw ko muna, Ustad. Umuwi siya. Ngayon, wala kaming condition na bentahan, no? May tumawag siya yung engineer mo, Ustad, bilhin ko yan. Ganito, 150 Ustad. Sige, cool. Tumawag naman siya, Ustad, kukunin ko na yung kwan. Wala, binenta ko na. Ba't mo binenta, Ustad? Wala naman tayong deal, usapan. So, malinaw mga bro. So, ito, habang nasa panahon na may season pa kayo is, meron kayong rights na ipagpatuloy, ikansela, o di kaya ay ituloy ang usapin. Once na, kung ano yung napag-usapan ninyo, pag nagkahiwalay na kayo ay na yun. Ang tawag nila doon is legal duty. Legal duty. Pag legal duty, ang ibig sabihin ng legal duty, legal, tama yung bentahan. Ang duty, obligasyon. Obligasyon ko
hindi ko ibenta. Obligasyon mo, bilhin mo yan. Obligasyon mo yan, hindi po pwedeng, maliban na lamang kung meron kayong tawag doon, consideration sa isa't isa. Halimbawa, nung nakuha ko, nung bagong isip ko, meron pala akong importante. Sige, wala problema. Pero, sa side ko yun na bumigay ako ng gano'n. Sa totoo lang, pwede ko sabihin, hindi. Meron ng offer, hindi ko binigay dahil sa'yo eh. Di ba? So, yun po. Pwede po yun. So, pangalawa is yung tinatawag nila na optional condition o choice of stipulation. Ang optional condition, kanina, itong optional condition, kasi napakaganda, applicable to. Pwede ito sa, ipinahintulot po sa Islam ito, yung optional, tawag doon, condition. Ang ibig sabihin ng optional condition is, okay, bibilin ko yan, pero sa condition na bigyan mo muna ako ng palugit. Palugit na, halimbawa, titingnan ko sa loob ng 1 linggo, para tingnan ko kung ituloy natin yung benta o hindi na. O di kahit nagbenta tayo, ibabalik ko sa iyo after 1 week kung hindi ko magustuhan. Okay. Basta wala lang, tawag doon, masisira doon sa tawag doon, binili ko. Halimbawa, kinuha ko lang, hindi ko naman binuksan, na nag-install na ako ng naging ko na yun. Kung sa sasakyan, dinala ko sa bahay, may optional kami, pero hindi ko gagamitin na i-drive ko, kasi na yun, nagamit ko na yung bababa na yung tawag doon, value yung sasakyan kasi ginamit ko. As long as ang isang bagay is ginamit is consider na siya sa second hand. Ang lang doon, yung kategorya lang second hand, mayroong sabi nila is light use, o yung gano'n lang. Pero, ang termino pa rin is use pa rin, engineer, no? Optional condition, applicable ito sa mga online. Halimbawa, merong kang ipinost sa, tawag doon, meron kang ipinost sa page mo. Ikaw, nag-online selling ka. Hindi naman lahat ng pwede mong bilhin na nandiyan sa page mo. Maaaring wala kang kapital. So, dalawang bagay na pwede kang mag-post sa iyong page na wala kang kapital. Una, agent ka nung yung kumpanya. Agent ka, walang problema doon. Kasi agent ka eh. Parang ikaw na rin mayroon ng kumpanya. Pangalawa is hindi ka agent. Basta ka na lang nag-post doon. Nag-post. Kinuha mo yung nila, pinost mo doon. So, dalawa ang kalalabasan nun. Kapag may nag-order sa'yo, i-apply natin yung kailangan pagmamayari mo. Kapag may nag-order sa'yo, Ustaz, gusto ko yan. Eksakto yung kung ano yung nakapost mo, ganyan, yan mismo. Yan mismo. Halimbawa, ang ipinost mo, title ng house and lot. Eksakto yung title niya, yung specific ba? Specific location, specific, basta specific yung, hindi siya general. Ito, pwedeng general eh. Sabihin ko, Ustaz, bigyan mo ko ng M13. Kahit na nakapost ko doon na iPhone 15, is hindi specific ang iPhone 15 eh. Pwede kang bumili kahit saan, no? Diba? Pero pag yung title na mismo, yung house and lot, na may title, di ba specific yun? Kung yun, specific yung bagay na yun. Pag ganun ang ibebenta mo, is hindi po pwedeng ibenta mo ito na hindi mo pagmamayari. Malinaw mga brother, kung specific na itong kwan na to. Alam ko na maraming ganito na salamin na mas maganda pa. Pero specific siya na ito na mismo, ito na. Hindi katulad, kundi ito na mismo. So, kung ito ipopost ko sa aking na hindi ko pagmamayari, pag merong bibili, is bago ko ito ibebenta sa kanila, bilhin ko muna doon sa may-ari. Okay na, malinaw? Bibilin ko ng may-ari doon sa bago ko ibebenta sa iyo. Ngayon, may problema. Minsan, nung nabili ko na, umatras yung bibili. So, nasayang yung pera ko. So, dito, pwede mong i-apply yung tinatawag nilang optional condition. Klaro siya. Paano yung optional condition? Kausapin mo yung may-ari doon. Yung mo, bibilin ko sa'yo, pero
meron tayong optional na 1 week. Pag magustuhan ko, hindi ko na i-return sa'yo. Pag hindi ko magustuhan, i-return ko sa'yo. Okay. So, kapag meron kayong kondisyon na ganun, so alhamdulillah, kung hindi na bibilin, hindi ka malulugi. Kasi, i-return mo rin doon sa, tawag nun? May-ari. Walang problema. So, ito po pwede yun sa mga online selling. Okay. About doon sa dropshipping. Ang dropshipping. Pwede ba yun? Anong pinaka-kuan niya? Ipaliwanag mo. Let's say yung dropshipping kasi, mayroon kang marketplace na pinopost. Okay. Pagka may bumili, then i-order mo yun sa Alibaba or yun. Ganun din. Sila na ang magdi-deliver sa... So ang kwan niya is delivery from doon sa company, delivery na doon sa akin. Okay. Siya bibili sa'yo. Okay. Pwede yun, brother. Ganito, para maging malinaw. Bago mangyari yun, kailangan bilhin mo muna yun, yung item na yun, saka pwede mong ipapa-deliver doon sa kung gusto mo. Pero ang pinakamainam, idaan mo muna sarili mo para hawak mo yun. Para walang down. Pero kung gusto mong ipa-deliver na, pwede mong gawin yun. Walang problema as long as sigurado ka doon na yung nabili mo na yung item. Kailangan bilhin mo muna. Hindi yung kukunin mo yung pera tapos ibibili mo. Hindi. Kasi hindi mo pagmamayari. So, kailangan maging pagmamayari mo, hawak mo, tapos saka mo ibebenta naman sa kanya. Pero yung kinuha mo yung pera niya, tapos binigay mo doon, tapos i-deliver, hindi po pwede yun. So, hindi pwede yung dropshipping. Kasi yung nangyari sa dropshipping, kukunin mo muna yung pera niya ang gagamitin mo. Hindi po pwede gano'n. Tapos i-deliver niya doon. Hindi po pwede gano'n. Hindi po pwede. Maliban na lamang sa isang kondisyon. Meron. Kapag ang isang bagay is hindi specific. Hindi specific. Yung kanina specific masyado yung lupa, ito mismo, itong isaktong ito, ito specific to. Ibebenta ko itong lupa na to, ang lot number niya ganito. Yung lot number na yun, kahit saan ka umikot, walang iba kundi ito lamang. Kahit saan ka pumunta, kahit meron pang ipagpalagay natin binebenta dito na 20 by 30 square meters, 300 square meters na katulad niyan. Halimbawa ito, binebenta lahat to. Pero itong kuan nito, specific yung number niya. So, hindi yung sa kabila, hindi doon sa likod, hindi sa harapan, kundi ito lamang. Unique siya, specific, hindi po pwedeng ibenta maliban na lamang sa pagmamayari mo, nabili mo yan. Merong pwede mong ibenta na hindi specific. Ang hindi specific na kuan is eto, cellphone, iPhone 13. Nag-post ka sa page mo. Malinaw? Post sa page mo. Hindi mo pagmamayari yun, no? Hindi mo pagmamayari kasi pinost mo sa galing sa ibang page, no? Okay, may nag-order. Ustad, gusto ko yung iPhone 15 mo. iPhone 15, pero ang iPhone 15 hindi specific, kundi any iPhone 15. Basta ang importante iPhone 15. So hindi siya specific, any iPhone 15 lang. So pwede ko gawin, okay, benta ko sa'yo na kahit hindi ko pa pagmamayari. Pwede yun. Ang tawag nila doon is Bay'us Salam. Ang Bay'us Salam, kung i-search niyo sa internet, i-check niyo, anong ibig sabihin ng Bay'us Salam? Ako na bibili. Pupunta ako kay brother. Bro, ikaw, tawag doon, nagtatanim ka. O di kayo, ikaw ay businessman. Bibili ako sa iyo ng jasmine rice ng 10 sacks. And every sacks, benta mo sa akin is 3,000 pesos. So 10 sacks, 30,000, no? Di ba ganun ang propan niya? Ngayon, ang gagawin ko, bibili ako sa iyo ng 10 sacks na sa halagang mas mababa doon. Gawin natin 2,500. Pero, saka ko pa kukunin is after a year. So, mashallah. Pakinabangan ko yun kasi, ako na binila niya, pakikinabangan ko yung pera niya na sa loob ng isang taon. Ako naman, nakinabang naman ako ng mababang presyo.
So, kailangan ibigay ko yung buong bayad. Okay, ito yung 25,000, di ba? 2,500 na lang. 25,000. After a year, bigyan mo ako ng Jasmine. Hindi specific any Jasmine, basta Jasmine. Hindi yung nandyan na Jasmine sa ako na yun, nandiyan sa'yo, yan yung gusto ko, no. Basta, importante, Jasmine na halos katulad din ng quality, ganun ang gusto ko. Okay. After a year pa. So, ngayon, ang bagay na yun, hindi siya specific na yun mismo. Kung hindi any Jasmine. After a year, kailangan mong ibigay sa akin yun. So, pwede yun. Ang tawag nila doon is buy o salam. So, ganun din ang cellphone. Kung meron akong ipinos ngayon, hindi ko pagmamayari, pwede kong kunin sa kanya. Kunin sa kanya yung full paid. Pero kailangan full paid, Ito, binenta ko ng pagpalagyan natin 30,000 pesos. Okay, bigay mo yung 30,000 pesos mo, isi-send ko sa iyo yung tawag doon, a few days yung tawag doon? Items. Pwede kong kunin. So, pwedeng papasok doon na kahit hindi mo pa pagmamayari. Bibilin mo pa lang. Basta ang importante, iPhone 15 bibigay mo. So, pag nakuha mo yung pera, sabihin mo, a week kitang bibigyan. Kailangan may condition kayo na panahon. Padala mo yung pera, ibigay mo na ngayon. After a week, bibigyan kita ng iPhone 15. Okay. So, yung iPhone 15, any iPhone 15, hindi siya specific. Magkaiba po itong dalawa na specific. Halimbawa, yung sasakyan ko mismo, Micra, yan mismo. Kapag yan ang ibenta ng ibang tao, hindi niya pwedeng ibenta maliban na lamang na nabili niya sa akin. Kasi specific yung Micra na yun. Pero pag sinabing any Micra, ipopost ko sa aking page, any Micra. So, pwede ko ibenta kahit hindi ko pa pagmamayari. So, ang gagawin ko is sa pamamagitan ng salam. Ang bentahan ng salam is ibibigay yung full paid yung bayad, then after few days o few months, saka i-deliver yung item. Hindi po pwede yung bentahan na pagbigay mo, bigay mo. Hindi po matawag na salam. Kailangan delayed yung delivery ng item. Pero advance yung pagbigay ng fully paid yung pagbigay ng pera. So po pwede yun sa online selling. Kung meron kayong online selling, pwede niyong gawin yun. Pero kailangan hindi specific yung item na yun. Yung item sa sample lang yun. Yun, mashallah, sample lang yung item. Sample. Napakaganda, sample lang yung item. Kahit na wala kang actual na... kahit wala kang actual. Brochure lang. Actual lang yun. Pero kailangan iPhone 13 talaga. Complete specific din. Kailangan iPhone 15. Halimbawa kung sinabi mo doon na 512, tawag doon? 512 GB. 512 tatag doon, memory niya, ganun. Kailangan kumpleto yung... Tatanggapin mo yung pera niya. Tatanggapin mo yung pera niya. Ng katulad nun. Saka umanap. Pero kailangan hindi on time pareho. Kailangan delayed yung pagbigay ng item. Delivery. Yung delivery. Paano sir pag on time? So hindi na po siya Bayo salam, hindi na bayo salam. hindi na siya matawag na bayo salam. Yung normal na bayo O lang. kung on time na ganon is kailangan pagmamayari mo na. Okay. Pagmamayari mo yung item kung on time. Kung walang tawag doon katulad ng bayo salam. Ang bayo salam is katulad ng sinabi ko sa inyo, after a year, after a month, pinaka-kaunti na lang after a week. Ganun. Pero yung halos ngayon, kinabukasan, yung salam, meron, dalawa rin kasi ang pakinabang nun. So, sabihin ko sa iyo yung pakinabang ng salam, no? Nauna yung pagbayad, no? Di ba, nauna yung bigay ng payments, no? Delay yung items. Both sa kanila nakinabang. Nakinabang ako dahil sa murang presyo. Nakinabang naman siya dahil sa nagagamit yung pera. Maliban pa doon, meron pang pangalawang pakinabang. Pangalawang pakinabang, may assurance na siya na yung pera, kung bigla mang bumaba, eto na yung presyo. Ako naman, may assurance na rin ako na kung biglang tumas, ito na yung presyo namin. Na-get ninyo? Okay, nakabibigay na ako ng 2,005. Pagdating pala ng isang taon, naging 5,000, nakabayad na ako. Yun na yung kunukunukuan natin. Yun na yung napag-usapan. Fix na yun. Okay? So, may dalawang pakinabang. Hindi lamang ako nagbenta, pati siya. Pakinabang namin na yung pera
Nagamit. naruruli niya. Ako naman, pakinabang ko is nakakuha ko ng mas mababa ko para doon sa 3,000, naging 2,005. Pangalawang pakinabang ko doon is assurance ng presyo. Na ako nakabili, kung pagdating pala ng a year, biglang naging 4,000 na pala yung bigas. Alhamdulillah, 2,500 lang. No? Siya naman is, pagdating pala ng isang taon, naging 1,000 na lang yung kilo. At least nabenta ko siya ng 2,500. So, di ba, nakuha yung dalawa? Nakinabang kayo. Okay. Dagdag doon, inshallah, papasukin din natin. Yung tinatawag nilang, itong benta ng mauna yung full paid yung payments, then late yung items, ang tawag nila doon, bayo salam. Meron namang tinatawag na bay'ul istisna. Bay'ul istisna, actually ito ay nauso sa madhab Hanafiya, pero ito na yung tumatakbo at sinang-ayunan ng buong mundo mga Muslim, lalo tigit sa mga council of scholars, yung tinatawag nilang bay'ul istisna. Ito namang bay'ul istisna is bibili ka na order mo, kukunin mo sa kanya ang bayad later, ang later din yung deliver. Para kang nag-order. Halimbawa si brother is gumagawa siya ng meron siyang proyekto. Meron siyang factory. So order ako sa iyo, bro. Mag-order ako sa iyo ng bangko, ganyan. Kayo gumagawa nun, ha? Yung order ako ng bangko ng 100 bangko. Sabi na, sige. Sa loob ng 6 months. 6 months, magawa na namin yung bangko. So, pwede yung saka maibibigay yung bayad sa pag-deliver pa. Cash on delivery. Cash on delivery nun. Pwede yun. Basta sa condition, ito ang condition na sila yung gumagawa nun. Ito, pasok ito sa mga restaurant. Alam mo mga restaurant? Halimbawa, restaurant, manok. Order ako sa anong mga manokan dito? Maserati, no? Maserati, no? Kinausap kong Maserati, deliveran ninyo ako ng tawag doon? Everyday ng manok. Minsan ang bayaran namin is a month pa. Deliveran ninyo ako ng almaray ng gatas daily, weekly. Ang bayaran namin is sa yung pag-deliver pa niya. Pwede yun. As long as sila yung gumagawa nun. Okay? Malinaw? Sa mga eroplano, okay, yung yung order ng mga pagkain, yung catering, saka pa lang ibibigay yung bayad is pag-deliver pa lang. Minsan, hindi pa yung pag-deliver, kundi later pa. Kung halimbawa, kung ninyo is monthly, pwede yun. So, kahit na magbigay daily, pagdating ng month, doon na sila magbayaran. Pwede yun. Okay? Malinaw mga bro. So, although na, dito pa lang tayo sa option, mahaba na yung natin, natalakay natin. Gusto ko, inopen ko na sa inyo ngayon kasi yung mga nakaraan ng mga topics natin, dito lamang tayo umiikot. So, gusto ko na rin na baka meron kayong mahalagang katanungan na kailangan na ninyo ngayon, at least is nabubuksan natin. So, dito muna tayo sa, dalawa pa lang nakuha natin sa option, option na tinatawag nilang session option. Pangalawa ay yung option na yung khiyaro shart, yung option na conditional. So, pwede yun, yung optional condition. So, ang pangatlo, ito yung optional condition, yung bibilin mo tapos hindi binili ng tao, pwede mong i-return sa kanya. So, depende sa tagal ng napagkasunduan ninyo sa company. So, pangatlo is na pwedeng pag-usapan natin is yung defect option. Yung may may defecto. Yung may defecto yung item. So, mayroong option yun na pwedeng mangyari. Ang option, pag nalaman mo na may defect yung benta niya, pwede mong i-return. Una, pwedeng i-return. Pangalawa, pwedeng compensation. Halimbawa, ito, halaga niya is 1,000. Meron siyang tawag doon? Defect. So, pwede kong kunin yung buong tawag doon? Yung return na, i-return ko. So, may bibigay sa akin yung buong amount. Pwede naman compensation.
Anong ibig sabihin ng compensation? Yung, halimbawa, 1,000, yung defect niya is around 200. So, ang halaga pa ng cellphone is 800, no? Ang kukunin ko lang yung 200 na defect. Halaga ng defect. Pwede yun. Depende sa pagkasunduan. Okay? Kasi nabili ko ito 1,000, perfect, no? Pero nung nakuha ko na, hindi niya sinabi na meron pa lang defect. So, pwede kong kukunin yung tawag doon, yung compensation na 200. So, ibig sabihin, ang pagre-return, dalawa. Una, return fully paid. Pangalawa is, tawag doon, ang kukunin ko lang is yung compensation ng, tawag doon, yung defect. Okay? Malino sa inyo yung compensation ng defect. Pwede po yun. Pero problema kasi, dito sa atin sa Pilipinas, parang mahirap yung i-apply. Dito sa Middle East, pwede yun. Kasi merong dito eh. Merong customer service. Merong consumer rights. Tinatawag nilang consumer rights. Yung consumer rights talagang may ngipin dito sa Middle East. Dito sa Qatar talagang may kung talagang napatunayan na yan, dalhin mo lang sa Consumer King ganyan. Pero as long as talagang totoong defect. Hindi yung sa'yo nagkaroon ng defect. Pero ganun pa man, meron pa ring batas ng pagtingin sa defect, no? May mga bagay na hindi na tinitingnan yun. Halimbawa, yung mga maliliit na bagay, katulad ng sample natin, yung mga tawag doon, private, tawag doon, yung mga brief, no? Sinuot mo na, oh. May hindi lang kasi sa akin, masikip, no? So, wala na kasing bibili doon, no? Paano na naman yung nagbebenta, no? Kaya siguraduhin mo muna yung size mo, no? Nagamit mo na sa basketball. Kaya doon, minsan, kahit sa mga supermarket, hindi nila tinatanggap yun. So, yun naman, yung consumer rights, alam niya yung kalagayan niya. Kaya bago gumawa yung consumer rights, tinitingnan din yung karapatan ng pati yung nagtitinda at saka yung bumibili. Kahit yung tinatawag nilang pricing, merong tinatawag sa batas ng Islam na tas'ir. Tas'ir. Kung i-search nyo sa Arabic na kasi Sharia ka no, nag-aral. So, ang tinatawag na tas'ir. Ang tinatawag na tas'ir is yung price na ipinapatong o inilalagay na mula sa tawag doon sa gobyerno. Hindi siya tax. Merong specific na price na hindi po pwedeng itaas nung yan. Nung tawag doon nagbebenta. Yung price scaling nila. So, yung paglalagay ng price scaling, may iwasan yung monopoly. Yung price scaling, bago pa man yun gagawin, merong tatlong party ang gumagawa. Halimbawa, agency kami ng price scaling sa consumer rights. Ipapatawag ko ang pinaka-expert sa grupo ng tawag doon, nagbebenta. Yung pinaka-expert doon sa papatawag ko yung pinaka-expert sa mga namimili. Nandun din. Tapos ako ang pangatlo nila. Titingnan namin yung presyo. Halimbawa, itong bigas. Magkano ang nagastos mo? Ganito. Ikaw naman na namili. Magkano ang ninyo? Yung presyo ninyo sa ganito, kataptaman. So, doon kami magdi-decide na hindi agrabyado ang namimili, hindi rin agrabyado ang nagbebenta. Dito sa Qatar, kung gusto niyo makita yung price scaling, yung halimbawa, kung nandiyan kayo sa mga shelves ng mga tindahan, meron kayong makikita dyan na price na merong flag ng Qatar. Yung di ba may kita kayo yun? Under by yun. Qatar consumer. Sila naglagay ng presyo na yun. Hindi pwedeng taasan yun. Maliban doon, itong nilalagay ito yung mga basic product na sobrang kailangan ng mga tao. Hindi naman lahat. Hindi nila lalagyan lahat. Yung basic product na sobrang kailangan ng mga tao na hindi po pwedeng taasan. Pwedeng babaan pero wag lang tataasan. Kaya ginawa ng gobyerno yun para maiwasan yung monopoly. Para maiwasan yung ginagawa sa atin ng mga itong kaibahan ng Islamiko at saka kapitalismo, no? Kapitalismo, kontrolado nila yung gobyerno.
tawag doon, ang Islamic government, kontrolado nila yung yung nagbebenta. So alam nila yung, kaya dito, kung sino yung nakapag-abroad sa inyo dito, mapunta ng 20 years, 30 years, ilang taon ka na dito sa abroad, bro? Lahat na. 30 years, no? Okay, bro. Meron silang presyo na more than 40 years ago, magmula ngayon yung pa rin presyo nila. Yung kubos na 10 piraso, 1 real. Di ba? Ilang taon ka na? Dumating ka dito, magkano ang presyo na? Sino nag-impose nun? Ang gobyerno. Oh, ito pang kagandahan, ha? Sa paglalagay din ng presyo. Kapag ang gobyerno, ito talagang kung mapag-usapan natin yung kagandahan ng gobyerno ng Islam sa pagpapatupad, napakaganda talaga kumpara sa mga kapitalismo. Una, kung nagtatanim kayo ng palay, halimbawa yung harina. Bakit? Di ba, yung na yun, tawag doon yung kubos na yun, hindi tumaas ang presyo na, no? Siyempre, nagaling yung sa harina, no? Yung harina, hindi rin tumaas ang presyo. Bakit? Pag nagtanim ang Saudi ng harina, no? Nagtanim sila. Ang gagawin muna, lahat ng nagtanim na yan, halimbawa kung ang napoproduce nila is ipagpalagay natin 200 tons of 200 tons in a year. Tapos titingnan yung pangangailangan ng buong Saudi sa harina. Sabihin natin 100 tons. So meron silang surplus na 100 tons. Nakuha ninyo? Yung 100 tons na yun ang ibibenta sa labas. Nakuha ninyo? Yung 100 tons na yun, dito lang yun. Divided depende sa laki ng, tawag doon, ani ng bawat isa. Kasi magkakaiba kasi ang ani. Yung isang hektarya, konti lang kukunin sa kanya. Yung 100 hectares, medyo malaki. Kasi yung hektarya nakuha niya. Divided kung ano yung laki ng ani mo. So napakaganda. Hindi tumataas yung presyo. Kasi was na hindi ganon ang gagawin, mataas ang presyo sa Pilipinas ngayon. Kasi ang isang kilong harina is 50 pesos na, no? 50 pesos na. Sino yung may bakery sa Pilipinas? 50 pesos na, no? Nung nag-bakery kami, maging 20 lang. Ngayon, 50 to 60 lang. Sino may nagbibili sa inyo ng harina sa market? Nakabili ka ng harina sa market sa Pilipinas, sino? Magkano ang kilo ngayon? 50, 60, ganyan, no? Okay. Samantala nung last 10 years ago, 20 years ago, maalala ko may nagbe-bakery kami, 20 plus, 30 plus, ganun lang. So, grabe ka mahal. Samantala, Saudi, since nung dumating ako dun, una kong yapak na Saudi, 1991, ang presyo is 1 real pa rin yung kubos. Hanggang ngayon. 1 real. Kasi yun yung kanya sistema nila. Oh. Kung ano yung kailangan ng tawag doon, masa. Yun ang ngayon, kung tanungin ako ng solusyon sa Pilipinas sa palay ngayon, bakit ang mahal ng presyo, no? Di ba yan ang natin, no? Ang sagot nun, para hindi mahirapan yung mga tao. Next week, inshallah. Okay na. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next week yung natin, sagot natin doon.